Agad na napaliligiran ang bida ng napakaraming mag-aaral kasama ang kanyang mga kamag-aral, na sabik na nag-uunahang pakinggan ang detalye ng kanyang mga naging pakikipaglaban. Tuwang-tuwa naman ang kanyang malapit na kaibigan at sinabihan siyang napakalupit talaga ng kanyang mga ginawa. Ikinuwento pa nito na noong mabalitaan daw ng matandang Lee ang tungkol sa nangyari, ay muntik na raw lumuwa ang mga mata nito sa sobrang gulat. Tanging mahinang pag-ubo lamang ang isinagot ng bida bilang tugon. Patuloy pa rin sa pagkwento ang kanyang kaibigan at sinabing sa buong unahan ng klase ay mukhang lutang na lutang si Teacher Lee kaya naman lihim silang nagtatawanan. Hindi pa rin kumikibo ang bida, bagkus ay muli lang siyang umubo ng sunod-sunod upang magbigay babala na parang may itinuturo sa likod. Dahil hindi makuha ng kaibigan ang senyas, nagtataka pa nitong tinanong ang bida kung bakit ba ito panay ang ubo at kung may sakit ba ito. Sa mga sandaling iyon, biglang namutla ang mga mukha at pinagpawisan ang lahat ng mga estudyante sa paligid ng mapagtanto nila ang sitwasyon. Sa mismong likuran kasi ng nagkwentong kaibigan ay tahimik nang nakatayo ang guro na binansagan nilang matandang Lee. Nakaramdam ng matinding kaba ang kaibigan ng bida nang biglang may pumisil sa kanyang ulo, at pagpihit niya ay tumambad sa kanya si Teacher Lee na nasa kanyang tabi mismo. Nauutol pa siyang nagtanong kung bakit ito naruroon. Nakangiting sumagot si Teacher Lee na huwag na itong magkunwaring magalang, lalo pat buong giting siya nitong tinatawag na matandang Lee kanina lamang. Pagkatapos nito, binuhat niya ang binata papalayo habang binibilinan ang bida na naghihintay ang prinsipal sa tanggapan nito. Sumunod naman agad ang bida at sinabing magtutungo na siya roon. Samantala, pilit na kumikawala ang kanyang kaibigan habang sumisigaw at nagmamakaawang iligtas siya ng bida. Sandaling lumipas ang mga minuto at kumatok na ang bida sa pinto ng principal's office. Hindi pa man siya lubusang nakakatok ng maayos ay bigla nang bumukas ng mabilis ang pinto ng silid. Laking gulat niya nang salubungin siya ng prinsipal na tinawag pa siyang natatanging yaman ng Star City, sabay sabing sa wakas ay naisipan na rin itong pumasok sa paaralan. Masigla siya nitong pinatuloy sa loob. Nang makaupo na sila sa sopa, agad na nagtanong ang bida kung ano ang maipaglilingkod niya sa prinsipal. May inilabas na kahon ang prinsipal at iniabot ito sa bida, sabay sabing mayroon siyang mga tier 2 initial at middle stage na tablet na nais niyang iregalo ng palihim, kaya sana ay huwag na itong tanggihan ng bida. May kaunting pag-aalinlangang sumagot ang bida at sinabing malamang ay hindi na niya magagamit ang mga gamot na ito dahil kasalukuyan na siyang nasa tier 2 high stage ngayon. Ipinalam niya na ang isang tier 2 middle stage na gamot ay wala ng gaanong silbi sa kanyang antas ngayon, kaya mas mabuti pang ibigay na lamang ito sa ibang estudyanteng nangangailangan. Natigilan ang prinsipal sa narinig dahil ang huling balitang nakarating sa kanya ay kamakailan lamang nag-breakthrough ang bida sa tier 2 initial stage noong nasa training camp pa ito. Kaya naman nagtataka siyang nagtanong kung paanong naging ganoon kabilis ang pag-akyat nito sa high stage. Habang sumasariwa sa isip ng bida ang mga nakaraang enkwentro, ipinaliwanag niya sa prinsipal na marami siyang nakasagupang kalaban nitong mga nakaraang araw kaya naman bumilis ang kanyang pag-unlad. Sa sariling isip ng bida, kung hindi dahil sa mga taong nagtangkang kumuha ng buhay niya, hindi siya makakakuha ng ganoong kalaking puntos ng martial value. Nang habarin ng prinsipal ang kanyang panlabas na kasuotan, sinabihan niya ang bida na magtungo sila sa gymnasium ngayon din. Nais daw niya bilang pinuno ng paaralan na sukatin ang tunay na lakas ng bida at ibahagi na rin ang ilang mga teknik habang nandoon sila. Nagulat ang bida sa narinig at pinaalalahanan ang prinsipal na ang natatandaan niya ay nasa tier 3 na ang antas nito. Sinabi naman ng prinsipal na huwag itong mag-alala dahil hihinaan naman niya ang kanyang puwersa. Hindi nagtagal ay narating na nila ang gymnasium. Pagkapasok pa lamang nila ay agad na nagulat ang mga estudyanteng nag-e-ensayo roon nang makita ang prinsipal, kaya mabilis silang lumapit upang magbigay galang. Ang iba naman ay nagsimulang magbulungan nang mapansin ang bida, at agad itong kinilala bilang ang nag-iisang nakipagsagupaan sa 100 katao. Agad na nagutos ang prinsipal sa 3 kalalakihan na tawagin ang lahat ng estudyanteng walang ginagawa ngayon dahil magkakaroon sila ng sparring ng bida. Sinabi niya na magandang pagkakataon ito upang manood ang lahat at matuto sa laban. Agad namang sumunod ang 3 at mabilis na kumilos para tawagin ang iba. Nahihiya namang lumapit ang bida sa tabi ng prinsipal at pabulong na nakiusap kung maaari ay lumipat na lamang sila sa isang mas pribadong lugar. Nakangiting tumugon ang prinsipal at sinabing huwag nang mahiya ang bida dahil hindi naman niya ito tatalunan ng nakakahiya ng husto.
Subalit magkaiba ang tumatakbo sa kanilang mga isip. Nag-aalinlangan ang bida dahil nangangamba siya na kapag natalo niya ang prinsipal, tuluyang masisira ang reputasyon at awtoridad nito bilang pinuno ng paaralan. Makalipas ang ilang sandali, dagsa na ang mga mag-aaral na nagtipon upang saksihan ang magaganap na sparring. Sa gitna ng gymnasium, agad na hamanay at naghanda ang prinsipal. Nagpakawala ito ng matinding lakas habang unti-unting lumalaki at tumitigas ang kanyang mga kalamnan. Buong pananalig pa nitong hinamon ang bida na ibigay ang unang banat. Dahil sa ipinapakitang gilas ng prinsipal, labis na nasabik ang mga nanunood na estudyante sa tindi ng taglay nitong vitality, lalo pat ngayon lamang sila makakakita sa personal ng aktwal na laban ng isang Tier 3 martial artist. Isang mag-aaral naman ang sumigaw upang bigyan ng suporta ang bida. Habang nag-aabang ang bida, pilit niyang iniisip na hindi niya pwedeng saktan o mapahiya ang pinuno. Kailangan niyang pumili ng isang kakayahan na banayad lamang ngunit hindi magmumukhang sadyang nagpaparaya siya. Dahil dito, napagpasyahan niyang gamitin muna ang B-Rank Cloud Hidden Gale Fist. Nang magsimulang magliyab ang kanyang kamao ng asul na enerhiya, nagbabala siya sa prinsipal na magpapakawalan na siya ng atake. Kasunod nito ang mabilis at pazigzag niyang pag-arangkade patungo sa kalaban habang isinasabay ang hiyaw ng kanyang teknik. Nang mapansin ito ng prinsipal, agad niyang natanto na isang B-rank martial art ang agad na isinalubong ng bida, na para sa kanya ay isang malaking hamon. Batid niya na ang lakas na ito ay kapantay na ng kakayahan ng isang Tier 3 martial art. Kaya naman, ikinuyong din niya ang kanyang kamao na agad na balutan ng naglalakihang mga bato. Nang mabuo ang kanyang depensa, sinalubong niya ang kamao ng bida gamit ang sarili nitong giant rock fist. Nang mag-abot ang kanilang mga suntok, lumikha ito ng isang napakalakas na pagsabog ng liwanag at ang tunog ng banggaan ay umalangaw-ngaw sa buong pasilidad. Ang puwersang pinakawala ng dalawa ay nagdulot ng malakas na shockwave na sapilitang nagpa-atras sa mga nakatayong estudyante. Napasigaw ang ilan sa sobrang tindi ng hangin na halos hindi na nila magawang idilat ang kanilang mga mata. Matapos ang unang salpukan ay sunod-sunod pa silang nagpalitan ng mga kombinasyon, bago muling lumayo at kumuha ng distansya sa isa't isa. Napatingin ang prinsipal sa sarili niyang kamay na unti-unti nang nagigiba ang nakabalot na bato. Nagtataka siya sa sarili kung ganito ba talaga kabagsik ang lakas na kayang ilabas ng isang Tier 2 high stage sa isang labanan. Doon din niya napagtanto na hindi pa ibinubuhos ng bida ang lahat ng lakas nito at sadyang pinagbibigyan lamang siya nito. Bahagyang nagulat ang ilang mga mag-aaral dahil sa nakikita nilang napaatras ang prinsipal, kaya sa tingin nila ay ang bida ang nakalalamang. Para sa kanila, labis ang lupit ng bida sa pakikipagsagupa kahit pa ang kaharap nito ay isang Tier 3 high stage. May ilan namang nagtanggol at nagsabing tiyak na hindi pa ginagamit ng prinsipal ang buong puwersa nito, dahil kung hindi ay walang tsansang mapantayan ito ng bida. Biglang nakaramdam ng kaba ang prinsipal habang iniisip na bagamat nagpipigil siya, ay 80% na ng kanyang lakas ang kanyang pinakawalan. Kung tuluyan siyang magigiba ng bida, tiyak na lulubog ang kanyang mukha sa harap ng maraming estudyante at mawawalan na siya ng dangal sa paaralan. Subalit laking gulat niya nang biglang lumuhad ang bida sa semento sa kanyang harapan. Nagkunwari itong hiningal at hirap na nagwika sa prinsipal na napakabangis nito kaya naman tinatanggap na niya ang kanyang pagkatalo. Sa loob-loob ng bida, umaasa siyang mararamdaman ng prinsipal ang tunay niyang layunin sa pag-akto ng ganoon. Nang makita ito ng mga mag-aaral, nag-usap-usap sila na gaya ng inaasahan sa prinsipal ay nanatili pa rin kahanga-hanga, habang ang bida naman ay may sportsmanship pa rin kahit natalo. Napuno naman ng pagtataka ang prinsipal dahil alam niyang wala naman talaga siyang naitamang pinsala sa bida. Hanggang sa tuluyan na siyang maiyak sa emosyon at mapatakip ng bibig ng mapagtanto ang ginawang pagpaparaya ng bida para lamang may salba ang kanyang reputasyon, kaya naman labis-labis ang naging paggalang niya rito. Agad niyang nilapitan ang bida at hinarap ang karamihan upang ipahayag na ang bidang ito ang pinakanatatangi at pinakamahusay na mag-aaral ng No. 1 high school. Sinabi niya sa lahat na ang magtaglay ng kakayahang pumantay sa isang Tier 3 high stage habang nasa Tier 2 pa lamang ay isang himala, kaya naman kahit siya ay napilitang ibuhos ang buong lakas dahil sa isang pagkakamali lamang ay maaari siyang mapabagsak nito. Nagsigawan sa matinding tuwa ang mga mag-aaral sa buong paligid matapos marinig ang pahayag ng prinsipal.
Hindi sila makapaniwala at nag-uusap-usap na ang kakayahang makipagsabayan sa isang Tier 3 high stage ay isang pambihirang talento na halos kumalaban na sa batas ng kalikasan. Nabuhayan sila ng pag-asa na sa taong ito, ang kanilang Star City ay magkakaroon na sa wakas ng pambato na tiyak na makakatuntong sa Magic City University o Imperial City University. Laking pasalamat naman ng prinsipal habang pabulong na nagtapat sa bida na muntik na siyang masiraan ng mukha kanina, kaya labis ang utang na loob niya sa ginawa nitong pagpaparaya. Sinabi naman ng bida na dahil isang buwan na lamang ang natitira bago ang college entrance exam, naghahanap siya ng makakasagupa sa pagsasanay na makatutulong sa kanya upang umakyat sa Tier 3. Tinanong niya ang pinuno kung maaari ba itong magsilbing gabay, subalit natigilan ng prinsipal at tila nag-alangan na sumagot. Sa kabila nito, ginugol pa rin ng bida ang buong maghapon sa pakikipag-sparring at pakikipagsanay kasama ang prinsipal, habang tuwing gabi naman ay seryoso siyang nag-eensayo ng mga guidance technique sa loob ng kanyang tahanan. Hindi nagtagal, napilitan ng prinsipal na ihatid ang isa niyang matagal ng kasamahan upang maging bagong katunggali ng bida. Habang nangangatog ang buong katawan sa tindi ng pagod, sinabi ng prinsipal sa bida na para sa araw na ito ay si Coach Chen muna ang makakasagupan nito upang makapamahinga naman siya kahit sandali. Nagpahayag naman si Coach Chen na medyo matagal na rin silang hindi nagkikita ng batang pambato ng paaralan, habang magalang namang humingi ng paumanhin ng bida sa naidudulot niyang abala sa kanila. Sa huli, humantong ang sitwasyon sa pagtulong ng prinsipal na i-connecta ang bida kay President Wu ng Martial Arts Association. Bakas ang panginginig sa dalawang naunang mentor habang inihahabilan ang bida kay President Wu. Nagtaka at nagulat naman ang presidente kung bakit tila lasog at bagbog sarado ang estado ng dalawa. Bilang isang Tier 5 martial artist, walang rason si President Wu upang magpreno, kaya naman nagpapakawala ito ng mga suntok na walang kaunting awa o pagpipigil. Ganoon ang naging takbo ng kanilang mga araw sa mga sumunod na linggo. Mabilis na lumipas ang isang buwan, hanggang sa 5 araw na lamang ang natitira bago ang malaking pagsusulit para sa kolehiyo. Habang namumula ang mga paningin at puno ng pasa ang katawan, seryosong sinabi ng bida kay President Wu na nararamdaman niyang malapit na siyang mag-breakthrough. Hindi agad naniwala ang presidente at biniro pa ang bida kung nagdadahilan lamang ba ito upang makaiwas sa mabigat na pagsasanay. Giniit ng bida na seryoso siya at talagang may malakas na kutob na mangyayari ang pag-unlad ng kanyang antas sa mismong araw na ito. Namilog ang mga mata ni President Wu dahil hindi niya lubos maisip na sa loob ng hindi pa umaabot sa isang buwan, ay nagawa ng bida na itulak ang kanyang vitality mula sa 900 patungo sa 1,000 marka. Kinumpirma naman ng bida na totoo ang kanyang narinig. Dahil dito, mabilis na kumilos si President Wu at agad na hinugot ang kanyang cellphone upang utusan ang kanyang mga tauhan na magdala ng 2 bote ng Tier 3 advancement pill sa loob ng training room. Bago tuluyang lumabas upang bigyan ng espasyo ang bida, sinabihan niya ito na maaari na niyang simulan ang proseso at hiling na galingan nito ang gagawing pag-akyat ng antas. Habang nakaupo sa sahig, buong puso pang nagpasalamat ang bida kay President Wu. Sa sandaling sumara ang pinto, agad na pinasimula ng bida ang kanyang pag-breakthrough, kung saan binalot ang kanyang buong katawan ng isang napakatinding enerhiya. Bahagya pa siyang napangiti dahil sa wakas ay magiging isa na siyang ganap at opisyal na Tier 3 martial artist. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.